Direk? Direk, carry ka pa ba? Carry lang, We go. go on and on sa dami ng iconic na shows na nagawa ni Direk Dom talaga. And I Biro lang. guess, ito talaga ang pinaka, no? I mean, this started the trend. Ito talaga ang naglagay sa GMA to the number one slot. 'Di ba? Kasi nga, for the longest time, nakikwento naman yan, 'di ba? Na parang the network was comfortable being next to ABS. Pero ito talaga yung talagang bongga naman kung ibinuhos lahat. Of course, the first Telefantasia of GMA tungkol sa mga ibon. Wala nang iba kundi ang mulawin. So Mm. direct, simulan natin mula sa umpisa. How did you feel or what was your first reaction when you first heard of this concept? Because bago talaga siya, di ba? Sobrang bago. Yeah, ang concept na yun was from Don Michael Perez, who was Yeah. back then writing, hindi pa siya nagdi-direct nun. Eventually, Yeah. nag-venture into directing na si Don Michael Perez. Ayun, about yung taong ibon. Ako naman kapag very methodical ako pag bumasa ako ng concept. Tapos gusto ko na talaga makita yung script kasi ito yung concept. Is it going to come out the way I'm imagining it based on the concept? So give me the script right away so I'll know. Tapos when I read it, again, like I said, I'm very methodical. Hihimayin ko to. How do I execute this? Parang pagkita ko, oh, okay. Let me get yung opinions ng ibang tao dito. Kasi there's only so much you can do with effects back then. Ano ba yung paggagawa natin? Ano itong mga pakpak? Very specific ako na, no? Sige, taong ibon, okay. So they should be living in, ano, these are parang alpha ng mga ibon siguro to, itong mga mulawin. So sabi ko nun, okay. Yung nakalagay ito, Avila, tirahan nila. Okay. It has to be a high ground kasi ang eagles are known for that. Yeah. Like in a forest, they will nest doon sa highest spot na pwede. No one could be higher than them, than the eagles. So ganun din siguro yung ano, ganun din siguro dapat to yung Avila. It should be in a high place. Okay. So, hindi nakikita ng mga tao to dapat. Tapos, sabi ko, yung mga pakpak natin, um, gagawa tayo ng pakpak na nakatiklop. May pag bumukas yan, sige, si CGI natin. Pero pag yung nakatiklop yan, hindi pwedeng naka-CGI the whole time. Maubos pera natin. Tsaka hindi natin ma-execute ng tama. So, gagawa tayong practical na pakpak. Oh, direct. Tapos, sabi ko, baka ano wag, base niyo yung laki ng feathers sa height ng tao. So, like, direct na sabi niyo. Um, nare-realize nyo ba na ang balahibo ng Maya mas maliit sa balahibo kunwari ng agila, ng lawin? O lagay mo nila sa manok. Mas malaki yung balahibo niya. Kasi it's not only based on its size, it's also like anatomically and logically, ano makakapagpalipad dito sa ganito kalaking hayop. Ganyan. Yeah. So if a person, kunwari, Richard Gutierrez, who's about 6 feet tall, yeah, mga 6 feet siguro si Chardo. Maybe 5'11 and a half, gano'n. Or sabihin natin 6 nga. Gano'ng kalaki dapat ang pakpak niyan? I-measure natin ang agila. Ganito kahaba yung katawan ng agila. Ganyan kalaki yung pakpak. So pag bumukas siya, malaki. So yung feathers niyan, hindi natin pwedeng kunin sa manok ha. Hindi pwede. So gumawa pa kami talaga ng feathers na ano na malalaki rin. Kasi wala kang mahanap. Unless makakahanap kayo, sabi ko, sige. Pero hindi, gagawa pa kami. We made it out of fiberglass. Ang mahal nun. Ang mahal gawin ng show na yun. And nag-test shoot kami nun. Um, Meron pa akong ano nun co-director. Hindi ko na lang magitin yung pangalan, pero may co-director ko siya sa Twin Earth. Yes. Tsaka kaibigan ko naman, ayoko lang siya mag. Tapos, co-director ko rin siya dapat sa ano sa Mulawin. Tapos, um, nag-test shoot na kami. Okay, this is how we're going to execute it. Meron na kami script nun may pilot script. Sinut namin against chroma, against yung green screen. O, ito gagawin natin. Tapos pag inangat natin, bubukayan. Tapos give me a supplier, sabi ka, the deal was, okay, I will get a supplier. Mag-audition tayo ng 3 suppliers. Um, bibigyan natin ngayon, pero ano, bibigyan natin sila ng ano lang, 5 days para gumawa ng effects. Tapos sa ano na, finish or not finish, pass your papers.
Tapos tignan natin makita, kasi doon natin makikita kung sino pinaka kayang gumawa ng pinakamaganda given a specific amount of time. Gets. Hindi naman parang matapos or what, pero kasi yun yung kailangan nyo for the show. Dahil Yeah, TV yan ito yung eh, di grind ng ba? TV eh. So ayun, nag-ano kami, nag-test shoot kami that night. Tapos 11 o'clock in the morning, late na kami natapos yun eh, parang 11. Parang 10 o'clock in the morning, nalaman ko, yung co-director ko, andun na sa kabilang network, bumalik. Sabi Hi, ko, sheesh. Direk. Di, bati ko yun, okay yun. Tapos, Yes. Jimmy was saying parang, ano gagawin natin yan? Eh, meron siyang hawak ng ano natin, pilot natin. So I was like, ano gagawin yun? Ano gagawin yun? Gusto nyo baguhin yung buong concept? No. We are just going to do it right. And we are going to do it so well that even if they wanted to do it on their own, hindi nila kakayanin. And so we did. And I remember we shot palagi ko, pinaka-iconic nun was not even in the show. Pinaka-iconic na scene nun was the teaser that we shot. So umakyat kami dito sa cliff ng parang bundok. It's really a hill. Parang a rocky cliff in San Miguel, Bulacan. Nasa biyak na bato. So inakit namin lahat ng equipment doon. Taas yun. That was about cliff talaga eh. Ganyan talaga. Hulog na dito. Mga ganyan. Dito nakatayo si Agilus. So inakit namin yung parang crane na gano'n. Eh. Well, it's really called Yeah, a yeah. Jimmy Jib. Gaganon yung camera, ganun. And you put it, yung ano rin, yung tripod nung ano na yun, you put it at the edge rin ng cliff dito. Nandito rin nag-ooperate nun para gaganon yung camera. Tapos pupunta, gaganon pala muna dito. Shuk. Tapos gaganon yung camera pagpunta dito sa likod ni Agilus, ni Richard, pagpunta dito. Sabi ko, pagdating dito, pug, iganon mo yung likod mo, pug, tapos bubukas yung pakpak mo ganun. Sweet tapos may tumatawid na maraming mga agila, ganun na mga, ay, may mga mulawin. Yun yung shot. Walang, wala ka sinabi, walang kwento, ganun lang. Pinakita lang natin kung ano yung mulawin. Yun lang. Para magawa yung shot na yun, lahat kami may buhat-buhat. Monitor yata, bit-bit ko. Kahit si Eddie Gutierrez umakyat doon because total nasa taas na rin lang kami, nag-shoot na kami ng ibang scene doon. Kahit si Eddie Gutierrez, wow, I don't know how old he was already back then. May bit-bit rin kable, si Richard may bit-bit na isang piece na para lang magawa yung one shot na yon. Pero it proved to be worth it. So I Yeah. guess yung life lesson, gawin mo ng tama yung kailangan mong gawin. Um, do your homework. When I say homework, you do your research, see what you could do in post, and see what you need to do in sa live. And then, yan yung kalalabasan. And ayun, nakagawa naman ng bagong ano, parang bagong pop icon yung Yes. GMA back then. And more than I knew it, and it kind of put me on the map as a director, even if I'm not thinking that. But more than anything, nabuhay niya yung ano, industriya. Yun naman yung gusto mong gawin eh, really. Every time you feel like you're being selfish, remember that every time you're selfish, lumiliit yung mundo mo, hindi dahil pagdadamutan ka ng mga tao. Pero may pinanggagalingan lahat eh. Like, kung hindi ka tumulong sa industriya, hindi lalaki yung industriya. Pag hindi lumaki Mhm. yung industriya, doon nang gagaling yung sweldo mo. Mamamatay lang. Yes. Direk, in terms of casting, were you involved already with the casting of Richard, Dennis, and Angel na we all know wasn't the first choice talaga, di ba, in the role? I was involved dun, especially kay Angel. Sold na ako nun. Nagtatalo kami nun eh. In fact, nagkasigawan na kami nun eh. Oh. Na, ng mga boss. O kahit si Miss Reg, pinagtatawa namin Miss Reggie Magno. Kasi iba yung gusto ni ano, iba yung gusto ni Tita Annabel. Tapos ako, parang okay lang naman. Um, pero yung gusto niya kasing artista, medyo maraming limitations. Papasok raw sa school, ganyan, kaya gusto niya Yeah, ganitong yeah. oras, tapos na ganun. So sabi nila, ganun raw yung limitations. Sabi ko,
hindi kasi ako ano dun eh. Hindi ko mapapangako yun. Ako kasi kapag nangako ako, gagawin ko talaga. Pero hindi ko mapapangako yun. Kasi sabi ko, as it is na nga, we're trying to do a show na may alam na yung ano eh. May alam na yung kabilang network eh. Mhm. So, if we're not able to do the best that we can, they might outdo us. They might, um, so, gusto ko sana to pull out all the stops. So, I don't want to be yung simula pa lang may limitations na kagad. Tapos, sabi ko, if I may suggest, sabi ko si Angel. Sabi ko si Angel kasi parang ano siya eh. Parang hot siya eh. Parang hot siya kasi ito yung naririnig ko. Sabi ko, again, hindi ano eh. Hindi ko siya necessarily type pero ito yung naririnig ko. Sabi ko nga, sabihin niyo Miss Reg kay Tita Annabel na ano na itanong kay Chart kung ano palagay nila kay Angel. Direk, wag mo ano, direct, wag mo nang pahirapan pa, wag mo nang ano, sabi ko, miss, yung kapakanan ng show, iniisip ko, hindi to pa sarili ko. Sabi ko, sisigawan kami nun sa ano, sisigawan kami because okay lang naman kasi I was all very passionate. So it's nothing personal. Yeah. Same with ano, and we're still very good friends. Same with my EP, si Miss Edlin. Doon rin, same show. Nagkakasigawan na kami. Now we're the dearest of friends. Pero ganun, yung birth pains, very, very difficult. And again, walang template. I think I end up with a lot of shows na walang template. Na you kind of have to figure it out. And when you figured it out, sige, okay, parang, uy, may na-figure out ako. Ito yung daan papunta doon, no? Dito kayo, pwede yung daanan to. Tapos maghahanap ako, may papahanap ba kayo ibang ano, lugar? Ako, maghahanap rin akong daan papunta dun sa lugar na yun. Para medyo naging ganun yung ano, yung mga ginagawa kong Yeah. shows. Ayun, pero I think uh, yung Mulawin, sobrang daming learning experience yun para sa akin. In terms of effects, in terms of having to deal with actors, sa diskarte, kung paano ka maghahabol ng backlog, um, kung how it is really to be working on set, which is really about working with people. Hindi pwedeng yung kala mo ikaw lang yung magaling. Maraming magaling. Ang swerte mo lang na ikaw yung kunwari ginawang director kung yun talaga yung gusto mo. Kaya maswerte Mhm. ka kasi binigay sa yung chance maging director but you are not the smartest guy. You're not the smartest guy in the room. By no stretch of the imagination are you the smartest guy in the room just because you're the director. Daming mas magaling din sa'yo na pwedeng maging director din. Kaya you make sure you maximize that opportunity by giving them a voice, by allowing them to contribute to the show. Ayun, that's the Mhm. key. Kaya ganun ano, ka-successful yun. Eh. Kasi inputs from your fight director, inputs from yung wire team, yung nag-aangat na ganon, inputs from your costume designer, inputs from your production designer. Um, ang dami, maraming matalino sa set. If only you're able to harness them, daming magagawa. Madiskarte mga Pilipino. Kahit yung napaka-limited nung ano natin. Yung mga, Mhm. yung time, yung resources. Hin- you'll be so impressed. Kasi hindi nga, I was talking to some foreigners once during the gala of the Emmy Awards, yung ano, yung na-nominate sa Emmys, yung ano, yung My Husband's Lover in New York. And di ma-fathom nitong kasama ko sa table ng mga French Canadians how we're able to do all those sequences in one day kasi sa kanila hindi ganon. Of course, they have a bigger domestic market than we do. Mhm. Kaya that's why they can afford it. Ganun. I'm not Yeah. complaining really, pero yun yung reality. Eh. Pero every time na bigyan ka ng limitation kasi, you also become more creative. Eh. So, welcome na lang. Okay yun. Pero Nakatulong. direct everything proved to be a success for Molawin kasi parang I don't remember nga your show na slow burn eh. Parang agad-agad, 'di ba? Hit kayo and then it gets higher every day. Bago kasi siya kaagad eh. So, totoo lang, di ko rin nalalaman masyado yung nangyari. Kasi we were always out of town, tapos walang signal Yeah. noon. Hindi na kami halos umuuwi, tapos walang signal. So, maririnig na lang namin. But it always is, ano eh, it's a humbling experience. Pero ang sarap na, ano,
yung nakikita mong napapanood ng mga bata, yung ano, yung show, Yeah. yung pinapanood ng mga tao. Because I remember, nung TGIS pa lang, yun na yung iniisip namin. Let's let's use our program to encourage kids to just stay at home instead of like going out at night, na mas may expose sila sa yung masamang barkada. Wala namang problema Ah. sa barkada eh. Pero kung yung masamang barkada, ganun, or makatipid lang yung magulang nila, na parang hindi sila hingi ng hingi dahil gimmick sila ng gimmick. Kung pwedeng maging entertainment enough na yung panonood ng programang ginagawa mo, and they could watch it as a barkada, then that's great. And then Mulawin was probably, parang isip ko, wow, at least pwede silang manonood sa family. Maybe it could be a bonding experience for the whole family kasi that was the way Mulawin was designed. And yung sa akin, parang okay yun. Kasi nakikita ko sa bahay, laki ako sa ganun. Manood lahat ng TV, ganun. Again, that's my generation. So, galing. So, happy na nagawa yun ng ano, nagawa yun ng Mulawin. At ang Yeah. gusto ko rin doon na ano na validate ng Mulawin along with the other hits na nagawa both by ABS at saka ng GMA na na validate na okay yung television na free TV na pwede siyang una mapagkakitaan nila and at the same time panoorin pa rin ng audience. And that's what we're trying to do today. Na ganun pa Yes. rin na I know a lot of people watch a lot of content on YouTube and other platforms, siguro maybe on Mhm. Max, on Prime, ganyan, or 'di ba, Apple TV. Pero I think there's always still a place in the hearts of Filipinos itong mga local teleseries natin. Kaya we do our best na yung parang this is something that you can only watch on television. Mahirapan kang makahanap ng ganitong klaseng content. Say for example on TikTok or on YouTube or on iba-iba sila. These are all forms of Yes. entertainment. These are all available to us. But um, television doesn't have to go. So yun yung medyo mission ko ngayon. Mission namin dito sa taga Yeah. television. Mhm. Yeah, pero yeah, I'm glad nagkaroon ng ganong contribution yung Mulawin. Again, nanliliit ako pag yung direct, ganyan, yung Mulawin, ang galing nung gawa mo, parang ang dami kaming gumawa niya na hindi ko lang mapangalanan lahat. Ganun. Pero magandang natatandaan nila yung pangalan ng show. Hindi yung pa. Yeah. Direct kasi Mulawin was really a gigantic show. So I'm sure, maliban sa mga sinabi mo kanina, ang daming challenges that you had to encounter. So if you can recall, maybe a scene or a moment na There were talagang trivia moment ito. there were several times rin na yung dahil palagi ka sa gubat nagte-taping, tropical country tayo. Yung darating ka doon sa set na magkuha ka ng isang scene, tapos umulan. Ulan ng ulan ng ulan. Kaka-start nyo lang, umulan na kagad. Naka-isang scene ka pa lang. Tapos lunch break na. Ito to sa San Mig, ano to yun, sa Tungko, sa Bulacan. Sa San Jose del Monte. Ay, San Jose del Monte yata pangalan. Sa Araneta Compound. Ulan, ulan, ulan. Tapos sabi, direct, ulan pa rin eh. Gusto magpa-lunch break na. Lakas kasi ng ulan. Sa gitna ng gubat. Okay, sige, pa-lunch break na. Sa lunch break, pagkakain. Minto na. Di pa rin eh. And you're just all in the tents. Ulan, 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 ulan. Merienda na. Gabi na. Tapos pagdating ng mga mag-aalas 11, hindi na huminto yung ulan. Sabihin nila ng producer nyo, direct pack up na natin, uwi na tayo. Ako yung parang, wow, Props. luging-lugi na yun. Alam mo, luging-lugi ka doon. At syempre, kailangan mong pilitin bawiin yun sa iba mong tapings. Parang, okay, mas magdadagdag ka. Kahit sa pulang araw, nangyayari pa rin yun. There's really just no way around it when you're shooting on location. Ano pa ba mga memorable doon? Ako, inunahan ko to eh. Si Aa, Christine Reyes. Yes. Bago siya i-cast, may nagsabi na sa akin, ako direct, sakit sa ulo yan. Bakit? Ako, ano yan? Pasaway. Ganyan. Ano ba? Ako bahala.
First day niya, di ko pa siya kilala, si Christine. Di ko pa kilala. Christine, my name's Direct Dominic. Ako si Dominic Zapata. I'm going to be your director today. Sabi ko, so we don't have to be friends. But I've heard a lot of things about you. Hindi ko ganun kaagad, kasi pa rin ako. I've heard a lot of things about you. Ano siya, Taguba yung pangalan niya. Ay, yung pangalan ng tribo nila dun, mga Taguba. Sila nila Era Madrigal. I've heard a lot of things about you. Sabi nila sa akin, pasaway ka. I don't know if that's true or not. But I'm telling you, this is the way I want us to work together. Paglalabas ka diyan, oras na lumabas ka sa kotse mo, I want you to be nice to everyone. Fake it, I don't care. Pagkatapos, pagpasok sa kotse mo, kahit pagmumurahin mo ako, wala akong pakialam. But I want you to be nice to everyone and to comply with what we need to do here on the set. Pag ganun, hindi tayo magkakaproblema. Pekein mo lang ako, sabi ko. Kahit plastikin mo ako, okay lang sa akin. Plastikin mo kami lahat. Pero pag lumabas ka, mabait ka. Okay tayo? Yes, direct. Okay. Okay. And walang problema kaya. Tapos we became good friends rin after. Okay, okay. Yung ganun. Kawawa rin siya. Bata lang siya. Pero diniretso ko Mm-mm. agad. Para walang problema. Correct. At least naman, direct, ano, di ba? Naging peaceful Oo. naman. Mm. Di Sinabi ko ba? lang. Mm. I guess okay, okay rin naman. Appreciate naman. Siguro. Siguro. Mhm. Tanong mo kung mag-guest mo lang. How you felt about it. Tapos ang dami ring characters. So, merong Carmina Villarreal, merong Aramina, merong Zoran Legaspi. So, it's also managing all of those. Si Eddie Gutierrez nga, pinasakay ko pa sa Kalabaw eh. Ang tanda na ni Dakila, pinasakay ko pa ng Kalabaw eh. Direk, okay lang ba yan? Okay daw, okay lang daw sa kanya. Direk, sana inobligan ganun. Okay lang yan. Nice, nice. It was a nice experience. And during that time, I remember even saying na it felt so good. Tapos naalala ko kasi yung logo ng GMA dito sa upper na Yeah. lumalabas doon yung imbis na yung heart, gumaganon yung pakpak ng Mulawin. Gumaganon. Yes. For a time, naging ganun yung logo. And I felt like, wow, this is so good. And then pag bumalik ka sa office, kapag merong meeting, ganun, iba yung tingin sa'yo ng mga tao. And I felt, it was also always very humbling. Pero at the same time, I felt like, I wish everyone had the chance to experience this and react positively to it. Hindi yung parang react the correct way. Yung wag maging swell-headed. Pero yung parang it's just nice to know. It's a nice feeling na you worked hard and you did something right and people get to appreciate it. And it doesn't need to go to your head because Yeah. ultimately you're just thinking, okay, nakapagpasaya ako ng tao and naibalik ko dun sa team yung yung ligaya na binigay nila sa audience. Ibalik Mhm. rin sa kanila yung sense of fulfillment. Yes. Tsaka direct ito naging pelikula, 'di ba? So talagang naging ano siya. I Yeah. mean, ang laki ng ibinigay na nakita, kumbaga, sa GMA. Kaya siguro ganun din ka-thankful lahat ng mga tao Sana nga, because, pero ang laki rin ng ginastos namin nun. Hindi well, kami yeah. bilang ng taping days nun. Ah, Nagulat nga ako kasi siyempre bilang na bilang. Back then, walang bilangan ng taping days. Tira lang kayo ng tira. And yung kahit, basta may taping day ka rin, no, hindi mo rin shortchange yung network, mm-mm. hindi palibasa, marami akong taping, Hindi. Tapos we were working like, pulling out mga 26-hour days, ganyan. Grabe. 26 to 28-hour days, ganun. Yung napack up ka ng 4 a.m., okay na yun. Napack up ka ng 4 a.m., tapos you're back on the set at 7 a.m., ganun. Natutulog ka na isa't kalahating oras. Medyo standard sa amin yun. And no one was complaining. Ano lang, everyone was just in the zone na parang, gawin natin gawin natin maganda tong show. Yeah, Mhm. we got a good show. Work is a friend. It's, your work is a friend because this friend, it gives, siya yung nagbibigay ng pagkain sa pamilya mo. Yeah. So, kailangan tratuhin mo siya as a friend. Like, eto na lang, sila Richard, Angel, and Dennis, of course, if you have memorable mga moments or scenes or memorable na ganaps directing them,
in this show? Tawa ako dito kay Dennis. Si Dennis kasi, ano eh, yung scripts rin namin noon, nadidelay na rin. Yung parang hand to mouth na nga yung pinapalabas namin. Medyo nag-hand to mouth na rin kami sa ano, sa scripts. When I say hand to mouth dun sa mga viewers natin, uy, yung kukunan namin bukas, pahingi na kami ng script noon para napaghahanda namin, para mape-pre-prod na namin, pre-production namin, para mag-plan na Ah, namin. okay. Yun, oh. Yun yung pre-production. So, bigyan nyo namin yung script bukas kasi wala na kaming ano. Habang nandito kami, siguro meron na kaming ano eh. Kunwari, baka meron na akong script nung sa ibang location sa bahay. Pero dito, ano karugtong nito, nandito na rin kami. Tapos hindi kami pupunta doon, baka pwede nang ibigay para bukas. Hindi naman Eh hand to mouth meron sa airing direct, sa shooting, sa taping sa lang. shooting, sa taping medyo hand to mouth. Ah, Pero ah. by script standards, medyo ano rin eh. Medyo parang dikit na. Eh di may sinunod Mm-mm. kami ng early on. Na okay, sinabi lang dun sa script, may narinig si Dennis na humuhuni. Nasa loob siya ng bahay, may narinig siya na parang humuhuni sa labas. Parang may party yata dun sa bahay. Kabi siya mais. Tapos may humuhuni sa labas. So lumabas lang siya ng bahay. Sumunod nun, parang may sinundan na siya nun. Hindi namin nalaman. Eh nakabihis siya nun, parang nakapolo, naka-slacks, tapos naka-leather shoes. Hindi namin alam. 3 buwan pala siya nasa gubat, nagtatatakbo siya doon, naka-leather shoes siya. Yung wala siya. Sana napaghandaan namin yung costume niya, di ba? Beforehand. Kasi hirap na hirap siya. Nagkaroon siya ng mga fight scene, na-confront siya ng mga Ravenna doon sa gubat, nagkakanda dulas-dulas siya kasi yun yung Yeah. continuity ng sapatos niya na leather shoes. So yun, tapos wasak na wasak. Personal pa niya yung leather shoes na yun. So wasak na wasak yung leather shoes niya na yun. Katatawanan nga sa amin yun. Tapos, meron rin time na ano, kasabit si Richard. Meron kaming harness tawag dyan, may wire work eh. Mm-mm. Iangat namin siya sa puno. Pag angat ng sa puno, lumindol. Ang lakas ng lindol. Umagan yung mga puno eh. Pero kami sobrang pagod na, tsaka yung tara, bilisan na natin. Parang wala namang building na babagsak dito sa atin. So hindi namin binaba si Richard. Wag na akong baba. Paghinto, i-roll na natin, sabi ni Chard. So sige, hintay-hintay lang doon. Wala na. O sige, roll na yan, roll na. Tapos, ano pa ba? Yeah. Galing. Meron kami nung naalala niyo si Pagaspas. Yes. Si Pagaspas. Yung Pagaspas, played by ano yan eh. Yung tao na version niya, si Miguel Si Tanfelix. Miguel. Ayan. Bata lang siya, like 5 years old maybe. Pero talino, marunong umarte. Sabi sa akin si Direk Aya rin yung ano ko nun, yung assistant director ko pa rin that time, sabi niya. Eh, nag-taping kami ng days in succession. Pero this was like maybe 4 in the afternoon. Sabi ni Direk Aya, Direk, may problema tayo kaya ipagaspas. May problema tayo kay Miguel. Bakit? Direk, ano? Punta ka kaya dito. Sa set siya, nandun ako sa loob ng control van. Wow. Ako si Miguel nakagaya. Ay, tapos, Miguel, okay ka lang po? Ano po gusto ni Miguel? Naku, Miguel pa, eh, siyempre, nabola mo yung bata. Favorite ni Direk to eh. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Papabili ka, ano gusto mo pabili? Sabi mo kay Direk, gusto mo Chicken Joy? Chicken Joy? Spaghetti, gusto mo spaghetti? Sunday, gusto mo nung Sunday? Ay, alam ko na, paborito si Miguel. Oh, wow. Alam ni Direk yan eh. Gusto mo yung iced Milo, di ba? Nagpapagawa tayo. Oh, sige, sabihin mo kay Direk, ano yung gusto mo? Ano yung gusto mo? Sabihin mo lang kay Direk, ako bahala dyan. Ang, ang gusto ko lang po, gusto ko lang po, gusto ko lang po, umiyak. Ay, siguro pagod na yung bata, kawawa. Mhm. Ay, oh, sorry, sige, sige. Sige, patulugin na lang muna yan. Pahinga muna, maganda muna tayo, makikaya na kukunan. Cute. Ang cute naman. Ay, tingnan Sabi, natin kung kamusta si Miguel ngayon, di ba? di ba? Grabe. Oh. Batang Mhm. Reyes.
So, Yeah. dami. Pati yung working with animals, wow. Isa pa yun. That's a totally different story. Mhm. Grabe. Pati yung kwago, ganun. Siyempre, alagaan nyo lahat yan eh. Hindi kami kumukuha na nun sa that time, hindi na kami kumukuha sa supplier. Yung kami na mismo nag-aalaga. Parang dun, kasi Mhm. kasama rin naman namin everyday. Pero don't Yeah. worry, we really took care of the animals well. Yeah. Yan ang mulawin. Ang dami pa sana, no? Kaya lang syempre, yun na muna ang ating pag-usapan with mulawin. Kasi eto na direct, eto talaga yung I think hindi pwedeng palagpasin na era Hmm. of your directing, how do you Hmm. call this? Yun nga, era. Ang Darna. Ang challenge nun was both for Darna ni Angel tsaka Darna ni Marian. Is kapag lilipad sila, i-harness mo sila. There wasn't enough space para mailagay yung harness nang hindi siya nakikita. So we had to have like a bigger panty every time they fly. I don't know if anyone ever noticed that. Mas malaki yung panties nila kapag yung magle-lift off sila nga. Oh, okay. Learning experience ulit sa akin ng Darna because Darna was the first time I had to do something campy. I did not know what campy was. Campy was not innate to me. It wasn't second nature to me. So I had to learn it. I had to learn itong ano ba tong campy na to? Oh, nakarami ng alam ko nakarami. Pero um, sa totoo, wala ako noon. Ah. Hindi ako nakapunta sa mga auditions. At that point kasi marami ng tao na in the network na who also had an opinion. So pinauna ko na sila. Bosses, ganyan. I would assume sila Joey Abacan din kasi sila, Darna fan, gano'n. Parang, sige, sabihin nyo na lang ako sino yung mga top picks ninyo. So by the time it arrived sa akin, si Angel na. As a follow-up project, it was perfect for and to no surprise naman, back then, it was the highest rating show by the 4th episode. Yeah. Nag-transform si Narda into Darna, standing dun sa rooftop ng GMA network. So pa rin, I love it that they have their own takes on these characters. Yeah. They have their own takes on Narda, their own takes on Darna, ganyan. Tapos, meron yung binabago rin namin ng konti yung kanila mga costume. Yeah, nice yung experience.